Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Pagremand ng Senate Impeachment Court sa kaso versus VP Sara Duterte, labag sa konstitusyon. Yan ang MBC TV Network News ni Kyle Bulias. May ituturing na grave abuse of discretion ang ginawa ng Senate Impeachment Court na pagbabalik sa Kamara ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon ito sa pamunuan ng Philippine Constitution Association o PhilConsa. Sa panayam ng DZRH News kay Atty. Dindo Garciano, miyembro ng Board of Governors ng PhilConsa, labag sa konstitusyon ng naging pagremand ng Senado sa Articles of Impeachment. Ani ay hindi dapat ang Senado ang gumagawa nito dahil ang burden of proof sa pagkwestiyon kung naayon ba sa batas ang ginawang paghahain ng impeachment complaint ay nasa mga abogado ni VP Sara. Wala sa kapangyarihan ng impeachment court na gawin yon at wala rin naman sa saklaw na kapangyarihan din ng House of Representatives as prosecution na patunayan o sertipikahan na yung articles of impeachment nila ay constitutional sapagkat wala po sa prosecution ang tinatawag na burden of proof. Ang may burden of proof po o yung dapat magpatunay na unconstitutional yung articles of impeachment na final ay sa defense. Ang defense po ang nag-raise yan o kung may question yan. Sa panig naman ni Atty. Howard Calleja, isang law professor, sinabi nitong ang Senado lamang ang nagpapagulo at nagpapatagal sa proseso. Ani ay noong Pebrero pa nakahanda ang House Prosecution Panel pero pinili umano ng Senado na mag-recess at noong inaasahang magko-convene na noong June 2 ay pinagpaliban naman ito sa June 11. Alam mo, nakakatawa nga yun. Ikaw ang magagawa ng motion, ikaw ang magtatanong, ikaw ang senator judge, ikaw rin ang nagdesisyon, ikaw rin ang bumoto. Para mo nang sinabi, ikaw yung judge executioner and everything. Kalokohan na ito. Bukod dito, kinwestiyon din ni Calleja ang ginawang hakbang ng Senado kung saan pinagsabay ang pagbabalik sa Kamara ng Articles of Impeachment at ang paglalabas ng summons para kay VP Sara. Pero sa kabila ng lahat ng ito, naniniwala si Calleja na mas makabubuti kung susunod na lamang ang prosecution panel sa Senate Impeachment Court. Ani ay kung idudulog pa ito sa Supreme Court ay lalo lamang tatagal ang proseso. Sabi rin ni Atty. Garciano, wala pa silang nakikitang dahilan para makialam na ang Supreme Court. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, President Marcos idineklarang special non-working day ang June 24 sa lungsod ng Maynila. Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang June 24 na special non-working day sa lungsod ng Maynila. Kasunod ito sa pagdiriwang nila ng ika 454th founding anniversaryong lungsod. Ang Proclamation No. 925 ay pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Layon nito ay para makadalo ang mga residente ng Maynila sa anumang okasyon na gaganapin sa nasabing lungsod. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.